Kaugnay na balitang yan, nagsagawa ng dry run ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaugnay sa pinaigting na batas sa paggamit ng motorsiklo sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. O ito'y upang maiwasan ang pagtaas ng bilang na mga aksidente sa motorsiklo. May report si Kirby Cristobal. Umarangkada na ngayong araw ang dry run ng Metropolitan Manila Development Authority kasamang Motorcycle Philippines Federation kaugnay ng pinaigting na batas sa paggamit ng motorsiklo. Bilang paalala, hindi muna hinuli ang mga motorsiklong tumaraan sa EDSA, C5, Macapagal Boulevard at Commonwealth Avenue na lumabag sa ordinansa. Ngayon po, pagbibigyan namin po kayo sa inyong nagawang violation. Pero next time na kayo po ay mahuli at mapara na wala ho kayo sa yellow lane, kayo po ay may issue po namin ng ticket. Pinara mga hindi nakasuot ng tamang gear gaya ng mga nakatsinelas, naka-short, may depektibong headlight at signal lights, walang helmet at hindi pagsunod sa motorcycle lane. Papatawan ng multang 150 pesos hanggang 5,000 pesos ang mga lalabag. Paalala pa sa mga motorcycle riders, sakop din sa mga huhulihin ang mga gumagamit ng sidewalks, pag-angkas ng mga bata at maging ang pag-counterflow. Meron na yung batas na yan, bawal sila. Napag-usapan yan, hindi na sa edad, basta ang bata umabot yung paa sa footpeg. Ngayon, doon naman sa mga dumadaan sa sidewalk, wag yun. Kasi pag naka-aksidente sila ron, automatic sila may kasalanan. Kasi yung sidewalk para sa tao yan, hindi para sa motor. Counterflow na ginagawa nyo, wag nyo i-consider na kayo nakabisikleta. Kasi kayo may motor kayo, may makina yan dala-dala ninyo. So hindi kayo po pwedeng mag-counterflow. Isang magandang paraan naman ito para sa mga riders upang manumbalik ang disiplina at maiwasan ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi dahil sa aksidente sa motorsiklo. Sa mga kapwa nagmumotor ho dyan, motorcycle yun o, kailangan ho natin sumunod, ordinansa ho ito. Binigyang diin naman ng MMDA na hindi eksklusibo para sa mga riders ang motorcycle lane, bagkus maaari rin itong gamitin ng mga private vehicles. Meron tayong designated lane para sa mga motor para kung saan hindi sila masyadong maipit at maaksidente. Dahil yung ibang mga motorista naman, mga private, nabibigay naman yan. Kaya lang sa sobrang traffic sa EDSA, hindi maiwasan, nagamitin din nila yung motorcycle lane. Hindi naman, pwede rin naman gamitin ng mga private yung linya para sa mga motor. Simula Lunes ay striktong ipatutupad ng Interagency Council on Traffic ang mga batas na sumasakop sa motorsiklo. Para sa PTV News, Kirby Cristobal.